Hello, magandang araw sa inyong lahat. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang isang paraan sa pagbubuod ng mga tekstong nabasa gamit ang pangunahin at pantulong na kaisipan. Makatutulong din ito upang maunawaan o maintindihan ang mensahe o nilalaman ng iyong binabasang akda o teksto. Ang sanaysay ay isang halimbawa ng teksto na maaari nating ibuod sa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na opinyon ng may akda. Ang pangunahing kaisipan ay tumutukoy sa diwa ng buong talata. Ito yung tinuturing natin na pinakang pundasyon ng isang buong talata. Samantalang, ang pantulong na kaisipan ay mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Sa tulong ng mga pantulong na kaisipan, mas mauunawaan ng mambabasa ang diwang nais iparating ng teksto. Ang mga pantulong na kaisipan ay kadalasang matatagpuan sa mga pansuportang detalye. At ano naman ang diwa? Ito ang kaisipan na binibigyang diin at pundasyon sa isang talata. Dito umiinog ang makabuluhan ng isang sulatin. Narito ang halimbawa ng isang maikling teksto. Ang katatagan ng loob ay mahalaga sa isang tao. Kapag matatag ang loob ng isang tao, ay nalalampasan niya ang bawat pagsubok. Ano man ang pagsubok na dumating, ay hindi niya ito inaayawan. Sa halip, buong lakas na hinaharap. Kaya mahalagang ang isang tao ay may matatag na kalooban. Mula sa tekstong ito, ano kaya dito ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan? Pansinin ninyo ang pangungusap na may bilog. Ang katatagan ng loob ay mahalaga sa isang tao. Ang pangungusap na ito ay tinuturing natin o tinatawag natin na pangunahing kaisipan sapagkat ito yung pinakang diwa o ideyang binibigyang diin ng teksto. Samantalang, ang mga pangungusap na mayroong salungguhit ay tinatawag nating mga pantulong na kaisipan sapagkat itong mga detalyeng ito ang sumusuporta sa diwa o kaisipang binibigyang diin sa teksto. Ang lubos niyo pang maintindihan kung ano ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan, ay narito pa ang isang halimbawa. Kaming mag-asawa ay nagkakaroon ng mga problema ng dahil sa salapi. Ang aking asawa ay mahilig gumasta ng pera, samantalang ako ay matipid. Mahilig din siyang lumabas sa gabi upang magsugal kung kailan naman ako ay tulog na. Napapadalis din ang pagsakit ng aking dibdib dahil sa paulit-ulit naming sagutan. Naapektuhan na ang aming mga anak dulot ng aming palagiang bangayan. Bukod dito, ay madalas na hindi nabibigyan ng pambaon ng mga bata dahil sa madalas kaming kinakapos. Mahirap ang buhay may asawa, lalo kung walang pakikiisa at pagtutulungan. Sa tekstong ito ay tukuyin natin kung ano ba ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Muling pansinin ang pangungusap na mayroong bilog sa unahan ng teksto.
Ito yung tinatawag natin na pangunahing kaisipan sapagkat dito umiikot o umiinog, binibigyan diin ng teksto. Samantalang ang mga pangungusap na mayroong salungguhit ay ang tinatawag natin na mga pantulong na kaisipan. Dahil itong mga pangungusap na ito ang sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Okay, sige nga mga mag-aaral. Kung talagang lubos nyo nang nauunawaan kung ano ba ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan, sagutan natin ang tekstong ito. Kumuha kayo ng isang buong papel at ballpen. Pagkatapos ay isulat ninyo kung ano ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan mula sa tekstong ito. Ayan, nasagutan na natin kung tama ba ang inyong natukoy na pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Pansinin ninyo, mga mag-aaral, ang huling pangungusap mula sa teksto. Wala itong salungguhit, no? So, ibig sabihin, ang pangungusap na ito ay tinatawag nating pangunahing kaisipan dahil dito umiikot, no? Ito yung ideyang binibigyang diin sa teksto. Ito yung pinakang sentro na ang ina ang sinasabing ilaw ng tahanan. Samantalang ang mga pangungusap naman na mayroong salungguhit, ito yung tinatawag nating mga pantulong na kaisipan sapagkat ito yung sumusuportang mga detalye mula sa pangunahing kaisipan o diwa sa teksto. Palagi niyong tatandaan na ang pangunahing kaisipan ay hindi laging nakikita sa unahan ng teksto. Maaaring makita natin ito sa gitna o sa hulihang bahagi ng teksto. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam!